bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtibok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Magandang Martes ng hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Nagugulat po siguro kayo at wala po si Caromel. Shout out po, Caromel, pagaling ka. Masama po ang kanyang pakiramdam ngayon, unfortunately. So last week, alam niyo naman, Martes po ngayon. And tuwing Martes, ako po ay sumasali sa kanyang programa. So ako po ay muli nagpapasalamat po kay Caromel sa kanyang imbitasyon para sa akin na sumali sa kanyang programa tuwing Martes ng hapon para naman i-share sa inyo yung kaalaman tungkol sa pinansyal. Bago po ako dumaldal ng marami, shoutout po muna kay Sir Elmer Francisco, ang CEO po ng EFI Jeepney Station. Magandang hapon po sa iyo, sir, at salamat po sa programang ito. Ayan. At so yon, tayo po ay hinihiling ko po sa inyo na ang panalangin po para po sa mabilis na recovery ni Caromel. So, na-miss ka namin, Caromel. Sana next Tuesday ulit. Last Tuesday na-miss niyo ako. Kunyari, na-miss niyo ako talaga. So, last Tuesday, wala po ako dahil nagpa-tooth extraction naman. So, yan. Anyway, so ayan, balik na po tayo, no? Bago po ang atin pong pag-uusapan ngayong hapong ito. Yan, excited po ba kayo? Siyempre, usapang pinansyal na naman with Coach Loribel Mateo, di ba? So ako po ang inyong coach na nagsasabing ang 20 ninyo araw-araw posibleng maging milyon balang araw. Okay? So, pwede ko po kayong turuan kung paano yan gawin. Alright. So, bago po tayo magkaroon ng talakayan, gusto po ko po muna batiin. Siyempre, ang aking pamilya, uunahin ko muna. First things first. Siyempre, ang aking Mommy Mel and Daddy Sebi, ang aking mga anak, AJ and Aniel. Ayan, sila po ang aking mga inspirasyon. At ang kaisa-isa at pinakapogi kong kapatid, Ipoy Mateo, at ang kanyang misis na napakaganda. Siyempre si Judy Lynn. Wala nang iba. At ang partner ko sa aming page na Mom Vestor sa Facebook. Ito po ay page para sa mga momshies na nag-i-invest. Ayan, si Say Cruz. Ang aking mga anak sa IMG, batiin ko lang po special bati sa mga taga Hong Kong, Ate Hilda Ferrer, si Cecil Pange, si Jeneline B. Tandok, ayan buong buo ha, si Gemma Prima, ang mga taga Middle East naman, si Rhea Rueca, si Maybelline Ganal, si Jocelyn Salvia, hello po sa inyo lahat dyan, nakikinig po sila sa atin. Ang aking taga Kapit Village lang, syempre si Bangdo Inog, ibang members pa, sila Marge, Ria, Richel, ang aking mga millennials, sina Shay Acorda, Jonathan Lanot, Feds Pascual, si Medi at buong tropa nila. Hindi ko na kayo babatiin lahat, ha? Yung mga feeling millennials, si Jenny Buenconsejo, si Joy Malubago, at syempre sa lahat ng mga nakikinig ngayong hapon, again, magandang
maulan na hapon ng Martes. Ayun, so medyo maulan nga po. So sana po kayo ay ligtas ngayong hapong ito. So ang pag-uusapan po natin, yan, excited po akong i-share sa inyo, no? Ito po yung mga maling akala tungkol sa pag-i-invest. Yan. So bakit nga ba ang mga Pilipino hindi nag-i-invest? Maraming rason. Ano po? Maraming rason kung bakit hindi nag-i-invest ang mga Pilipino. Pero all throughout the program, 5 po yung i-share ko sa inyo and hopefully ay maitama natin. Ano po, sana po ay may matutunan po kayo ulit na bago mula sa akin. Ako po ang inyong coach, Loribel Mateo. Ayan, so uunahin ko na, no? So 5 po ito. Top 5. Ayan, top 5 ito. So uunahin ko sa number 5. So at ito po yung ito po yung script, kumbaga, nung mga ayaw mag-invest na Pilipino. Hindi daw kailangan mag-invest. Bakit? Bahala na ang mga anak ko pagtanda ko. Yan. Bahala na daw yung kanilang mga anak sa kanila kapag sila ay tumanda. No? So, mahal na mahal nila yung kanilang anak. Sa sobrang pagmamahal, ang sinasabi din nila madalas ganito, hindi baling wala ako, basta sila meron. Yan. So ito po ay mali, no? So itatama po natin ito. Bakit po natin nasabing mali yung ganitong mindset o ganitong pangangatwiran? Yung hindi baling wala ako, basta sila meron. Kung kayo po, by the way, kung kayo po ay nakaka-relate, tayo po ay live sa Facebook, please react, no? Please comment po sa ating Facebook Live. Ayan, mag-react po kayo para masagot naman natin, no? Para marinig po natin ang inyong mga saloobin tungkol dito sa mga maling mindset tungkol sa pag-i-invest. Okay. So ito po sa pamamagitan ng pagsasabi nito, no, na bahala na yung anak ko sa akin pag ako ay tumanda. Napakabigat ng statement na ito. Opo, napakabigat. Bakit po? Dahil pag sinabi mo po yan, no, ang ibig sabihin po niyan ay ipinapapasan mo yung responsibilidad sa iyong mga anak. Okay, remember po, kasi palibhasa mga anak, ang tingin natin sa mga anak natin, maliliit na bata. Kahit malaki na sila, ang tingin natin, bata pa rin. Hindi ba, mga anak? Yun yun pero hindi natin. Isa sa mga realidad na minsan nahihirapan tanggapin ang magulang ay, number 1, lumalaki ang mga anak natin. Tapos, number 2, magsisipag-asawa ang mga yan. Magkakaroon ng sarili nilang pamilya. Hindi po ba? Kaya kapag sinabi mong, bahala na sa akin ang anak ko pagtanda ko, napakabigat na pasanin po yan. Kasi ang mangyayari, masa-sandwich yung inyong anak. Oo, masa-sandwich. Siya yung palaman. Andun siya sa gitna mo at ng pamilya niya. So napakabigat na pasanin po niyan. Kaya wag po natin gagawin. Hindi po ba? Maling-mali po yan. Ang sabi ng mga magulang, hindi baling wala ako, basta meron sila. So lahat ibinibigay sa mga anak. Ito po karaniwang totoo, especially sa mga OFW, sa mga seafarers. Bakit? Dahil malayo sa pamilya. No, yung presence nila, pinapalitan nila ng monetary value. Ganun po yung nangyayari. At ang iniisip nga nila ay okay lang. Dahil mahal na mahal ko ang aking mga anak. Ito po, sinasabi ko po sa inyo, wag po kayong magagalit sa akin. Itatama lang po natin yung maling akala natin. Ayan, mag-on cam naman ako paminsan-minsan. So pasensya na, no? Kasi minsan medyo humihina ang ating internet, kaya nag-off cam ako. Pero ayan,
So mag-on cam tayo. Okay, hindi po yan totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal, sir, wag mong ipapapasan. Naku, napakabigat na responsibilidad. Biruin mo yon. Ipapasa mo yon sa anak mo. Di ba? Hindi po yan pagmamahal. Okay? Kailangan, kung mahal mo ang iyong pamilya, no, ang iyong mga anak, kailangan paghandaan mo yung iyong pagtanda. Pagtahandaan mo ang iyong retirement. O, di ba? Pag masaya ang iyong retirement, kapag meron kang tamang investment, ayan, meron ka sariling buhay, may sariling buhay din ang iyong mga anak. O, dapat ganon. Para ang responsibilidad nila, pamilya lang nila. Huwag ka na sumali. Ayos po ba yon? May naliwanagan po ba kayo? Ayan. Please react. Please comment dito sa ating FB Live, no? Feel free. Libre po mag-comment. So, comment lang ng comment. Sasagutin po namin kayo. Okay po? Ang ginagawa po natin itinatama po natin ang mga maling akala, maling mindset ng mga Pinoy tungkol sa pag-i-invest. Kasi karamihan ng mga Pilipino, kapag ka nagkaroon ng pamilya, yun nga, inuuna yung mga anak. Kapag inalok mo ng investment, ang sasabihin, sandali, may pinapaaral pa ako. Di ba? Di ba totoo yun? Tama o tama? Sinong tinamaan? Tinamaan ng magaling. Hindi ba? So karamihan ng mga Filipino parents, ganyan. Especially working abroad. Yun na nga. Kasi yung presence, pinapalitan ng monetary value. So akala natin, nakakatulong. Pero actually, hindi po. No? So wag ibuhos lahat. Yan. Kailangan, sabi nga natin, kung ikaw ay OFW ngayon, kung ikaw ay kumikita ng malaki ngayon, importante na magtatabi ka para sa sarili mo. Ha? Ayan. Magtatabi para sa sarili, mag-invest. So sabi nga, habang tayo ay kumikita ng ating active income, kailangan unti-unti kumukuha tayo ng mga buto, ng mga seeds from our active income. Itatanim natin para maging passive income. Yung passive income is tamang investment yan, no? Remember, pag ikaw po ay merong investment, ito po ay parang puno. Nagtatanim ka ng puno. Hindi kinabukasan, hindi sa loob ng isang buwan, may puno ka ng mangga. Hindi ba? Hindi sa loob ng isang taon, mamumunga yan. Medyo matagal. Ayan talaga yon. Pero ito ay lehitimo. So, pag mayroong nag-offer sa inyo ng mabilisang kita, takbuhan nyo. Baka scam yan. Malamang sa malamang. Ano po? Okay? So, malinaw? Kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang sarili mo, mag-invest ka. Babayaran. Ang pag-i-invest po ay pagbabayad sa sarili. Okay? Kasi pag minsan sinabi mo, pay yourself first. Pay God and yourself first. Pagdating sa pay yourself first, ang daming mali. Hindi ba? Anong ginagawa ng mga tao pag sumweldo? Punta sa shopping mall. Hindi ba? Bili ng kung ano-ano. Okay, so mag-invest tayo, no? So mali yung sinasabi natin na bahala na sa akin yung aking anak pag ako ay tumanda. Okay? So wala po silang utang na dapat bayaran sa atin. Yun pong pagpapalaki sa mga anak, ito po ay obligasyon natin bilang magulang sa kanila. Pero sila, no, wala po silang obligasyon sa atin. So maraming salamat kung sila ay tatanaw ng utang na loob, kung sila ay magbibigay, no? Salamat. Pero ito po ay hindi obligasyon. Okay, so itama natin yan. Ano po? Bilang magulang, habang kayo ay nagtatrabaho, huwag ibuhos lahat ang gasto sa mga anak. Huwag silang sanayin sa luho. Hindi po ba? Ayan, kailangan mag-invest. Ganon din, tuturuan din natin sila ng tamang pag-i-invest. So, baguhin natin sa generation natin yung mga mali sa mga nakaraang henerasyon. Kasi
Uso to sa mga nakaraang henerasyon. Kaya yung sa ngayon, marami pong, sa panahon ngayon, marami yung mga sandwich. Ito yung tinatawag na sandwich generation. Because yung anak na nagkaroon na ng sariling pamilya, nasa gitna siya nung kanyang parents na tumanda na, hindi na makapagtrabaho, at nung kanyang sariling pamilya. So, dalawang side na yon kailangan niyang suportahan. So, again, wag nating ipasa yung burden sa ating mga anak. Ano po? So, kailangan mag-invest tayo para pagtanda natin, masaya. Mas masarap po yung kahit matanda na tayo pa rin yung nagbibigay. Yan, mas masarap yung ikaw pa rin yung nagbibigay kesa ikaw yung humihingi, 'di ba? Oo, pang salo rin ng pride 'yan, 'di ba? 'Di ba? Ikaw yung manghihingi. Oh. So 'yon, ano po, baguhin po natin 'yan. Ano bang meron pag tumanda tayo? Bukod po sa ating mga regular needs, no, meron tayong maintenance medicine, meron tayong check-up. Pwede yung hospitalization, nangyayari na po 'yan. Posibleng-posible pag tayo tumuntong ng 60 pataas, 'di ba? So, aside from the basic needs, 'wag natin ipasa, sorry. Huwag natin ipasa yung ating mga pangangailangan yan, sa ating mga anak. Okay, bata pa sila ngayon, definitely lalaki ang mga yan. Definitely magkakapamilya sila. Okay? So hayaan natin silang mamuhay ng masaya with their family. Ikaw din, mamuhay ng masaya with your retirement. Okay, top number 5 yan. Top number 4, okay lang mag-invest. Bakit? May magpapautang naman. Sino nakarelate dyan? Ha? Kaway-kaway sa mga nakarelate. Tipong kapag ka nagkaroon ng financial problem, madali lang yan. Mangutang tayo. Diba? Okay, so yung pangungutang, ang pangungutang po ay hindi solusyon sa ating financial problem. Kailangan po yung ating mga pangangailangan. Pinaghahandaan natin. Pagka po, ano tawag ito, nagre-resort lang tayo sa pangungutang kung tayo ay hindi nakapaghanda. So again, preparation. Paano ba magpe-prepare, Coach Bell? Kailangan mag-invest ka kahit paunti-unti. Kasi yung investment na meron ka niyan, hindi ka mangungutang. Okay. So tungkol sa pangungutang, meron dyan mga tao na may credit card, 'di ba? Walang problema. Swipe, no? Swipe the credit card. May credit card ako. Utang po 'yon. So hindi niyo po pera yung nasa credit card, ha? Ipapaalala ko lang. All right, another thing. Ang interest rate sa credit card napakataas, no? Ha? Sabihin ko sa inyo, bakit? May mga credit cards na sasabihin nila 2%. Only 2%, no? Pero per month, yung 2%. So yung 2% nyo per month, sige, kumuha kayo ng calculator habang nag-uusap-usap tayo. Yung 2% nyo per month times 12 kasi 1 year. So magkano po yan? 24%. Napakalaki. Biruin nyo, 24% ang sa isang taon, no? So pag hindi nyo po nabayaran yan, lalaki yan. Marami po yung mga nababaon sa utang. Yan, kasi mali yung akala eh. No? Kaya po tayo nandito, kami po ay kaming inyong mga financial coach. Kaming inyong mga financial advisors. So andito po kami para itama po ito at i-guide po kayo tungo sa tamang invest. No? Mag-invest po tayo instead na mangutang. Meron tayong dalawang good debts na sinasabi or tinatawag. Pwede naman tayo mag-loan. Mag-loan po kayo kung ito ay para sa isang magandang negosyo. Yung kikita ka talaga. Go. Push yan. No? Mag-loan ka para sa ano? Para sa isang magandang investment. Make sure ha, lehito mo ang investment. So yan. At make sure na yung interest rate ng iyong investment mas mataas. Malaking mas mataas
kaysa dun sa interest rate ng iyong loan. So, tingnan mo, piliin mo. Merong mga ganyan sa market. Alright? Maghanap lang po kayo ng tamang investment vehicle na matataasan yung inyong interest rate ng loan. Pwede po yon. Okay? So, yun na. Huwag mangungutang. Huwag aasa sa utang. Again, ano yung number 4 natin? Hindi sagot ang pangungutang sa financial problems natin. So, itama po natin yan. Ano po? Okay. So, top number 3. Yan. Sabi ng mga tao, kailangan kasi maglabas ng malaking pera para makapag-invest. Sino po yung nag-iisip? Sino yung nakaka-relate much? Tapos sasabihin, wala naman akong pang-invest. Hindi ba? Okay. Doon po sa aking page, Investing Made Simple and Easy by Coach Loribel Mateo, tuturuan ko po kayo sa halagang 20 pesos araw-araw. Pwede po yan, no? Kung hindi pa rin kaya, taas ang kamay. Nasa Facebook Live tayo, mag-react kayo, mag-comment kayo. Taas ang kamay. Nagsasabing 20 pesos, hindi ko pa rin kaya yan, Coach Bell. Di, yung 20 pesos, titingiin ulit natin. Kahit 5 piso. Hindi mo kaya 5 piso isang araw. Piso! Ang importante, mag-umpisa ka, mag-invest. So, paano yun, Coach Bill? Pwede ko na ba yan ihulog ka agad-agad? Siyempre, hindi. Walang tumatanggap ng investment na piso. Walang tumatanggap ng investment na 20. No, wala. Walang tumatanggap ng investment na 100. Oo, wala. Totoo yan. Pero, saan ba? Okay. Ang minimum, okay. Magkano ba, Coach Bell, ang minimum investment requirement? Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito is mutual funds. Ano po? Ang mga sinishare ko po sa inyo ng mga concepts, by the way, ay galing po or turo po from IMG, International Marketing Group, na nagtuturo ng financial literacy libre dahil meron po kaming mission to financially educate at least 30 million families by year 2020. So, ginagawa po naman ito ng libre. So, pag may mga kaibigan kayo na taga-IMG na nag-i-invite sa inyo umattend ng libreng seminar, webinar, libre po talaga yan. Walang bayad. Oo, libre, walang bayad. Ganon yun. Okay? Kasi minsan sasabihin mo libre, tapos sasabihin pa nila, magkano? Wala pong bayad. Okay po? So, pag sinabing libre, walang bayad, all right. So, ito na. Magkano ba ang initial investment para makapagbukas ng mutual funds investment? So marami pong mga interesado sa mutual funds investment dahil sikat na sikat si Jollibee sa Facebook, no? Ang dami-daming mga posts na nagtatanong, gusto mo bang maging kasosyo ka ni Jollibee? Gusto mo bang maging kasosyo ka ni SM? Yan. Magkano? Sa halagang 1,000 pesos. Yes. 1,000 pesos lang. Pwede ka nang mag-umpisa. Dati po, nung unang panahon, talagang pangmayaman. Kasi 100 po ang kinakailangan ninyo, no, para makapagbukas ng mutual funds. Pero ngayon, 1,000 na lang. So, kaya na. Di ba? Kaya na ng lahat. Sabi ng isa, Coach Bell, paano yan? Wala naman akong 1,000 ngayon. Ito na nga yun, sir. Kung wala ka pang 1,000 ngayon, saan ba nanggaling ang 1,000? Di ba? 10 tagwa 100 yan. Wala akong 100. Tingi-tingiin natin. Di 20-20 pesos. Magkano ang kaya mong itabi sa isang araw? Tandaan po ninyo. No, ang tinatabi nyo, yung sinisave ninyo, yung ini-invest ninyo, again, bayad ninyo yan sa sarili nyo. Okay? Yan yung mga iniipon-ipon natin para masaya ang retirement natin. Diba? Huwag kayong papag na hindi magiging masaya ang retirement. Bakit? Naku, sayang naman yung pinagpaguran mo.
'Di ba? Sayang naman yung mga pagsisikap, yung iyong pagtitiyaga, hindi ba? Hindi biro yung sinusuong ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino araw-araw para makapagtrabaho. Hindi biro. Traffic pa lang. Traffic pa lang, yung susuungin mo yung traffic sa umaga. Ilang oras na yan? Ilang oras ang trabaho mo? Hindi ba? Ilang oras ka na naman babiyahe pa uwi? Hindi po biro yan. Kaya ang sinasabi po natin, wag natin hahayaan na hanggang dyan lang tayo. Kailangan po mag-invest kayo kahit pa konti-konti. No? Mag-invest tayo pa konti-konti, iipunin natin hanggang sa yung mga barya natin maging 1,000. O, di ba? Kung ikaw kaya mong mag-soft araw-araw, kung ikaw kaya mong magkape araw-araw, di ba? Magkano na ang kape ngayon? Magkano na po? Ha? Ano yung nabibili yung 3-in-1 na masarap na kape, 3-in-1, eh magkano naman? Kamusta naman yung mga nasa Starbucks? O, di ba? Kung kaya mo yung 20, kung kaya mong mas mag-invest or magtabi ng mas malaki, aba, congratulations. Kasi mas malaki definitely yung ilalago ng pera mo kapag ininvest mo sa tamang investment vehicle. So, ano yung doon? Keywords. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera. No. Sabi nga sa IMG, small change. Small change. Ayan. Can become big money. Oo. Pero hindi po yan mangyayari kung ang pera ninyo ay iipunin nyo sa piggy bank. Iipunin ninyo, ilalagay nyo sa panyo. Tapos ililibing nyo. Hindi. No? Kahit pa mapuno nyo yung piggy bank ninyo, tapos ilibing nyo yan para walang makakuha. Pag binalikan nyo yan after 10 years, yun pa yun. No? Ang masama doon, baka pag after 10 years, demonetized na siya. Oo, na-demonetize. Ibig sa parang, ang sama ng tunog, no? Ibig sabihin po nun, pag demonetized, ibig sabihin yung value ng pera mo, nawawala. Oo, nawawala yung value nun. Kasi pag nagbago ng pera, nagprint ng mga panibagong pera si Bangko Sentral. Yung ganun katagal. Oo, tas ganun katagal mo inimbak yung pera mo. Sayang, no? Imbes na 10,000 pesos o imbes na 100,000 pesos yan, wala ng value, maliit na yung value. 'Di ba? Sayang. Okay, so wag natin hayaan na mangyari yan, no? Okay po. So hindi kailangan na maglabas ng malaking pera, no? Ang importante, ang keyword, umpisahan. Kailangan, disiplina. Tapos, syempre, hindi lang puro disiplina. Kailangan din, disiplinado ka nga. Lagay ka ng lagay ng 5 piso araw-araw sa piggy bank mo. Hindi naman lumalago yan. No? Kailangan, yung iyong savings, ililipat mo, again, no? Savings to, ililipat mo sa tamang investment vehicle kung saan pwedeng lumago yung pera mo. Okay? Ang keyword, lalago ang pera mo. Okay po. Meron tayong mga iba-ibang investment vehicles na available sa merkado. Babanggitin ko na lang din, no? Yung MP2 ng Pag-ibig, ayan. Pwede po kayo dyan, no? 500 pesos, pwede na, sa basa ko, 500 pesos, pwede na kayo mag-umpisa, unti-unti. Yun. So, isa rin yun sa mga investment vehicles na pwede ninyong subukan. Okay? So, ang maganda lang with IMG, sa IMG naman, mutual funds din, pero sa stock market tayo naka-invest. Okay po? Yun nga, andun sina Jollibee, sina SM. So, nasa sa inyo kung saan ninyo gustong ilagay ang pera ninyo. Kung saan yung mas lalago. Okay po? Yan. Meron tayong freedom of choice na tinatawag. So, as long as legal, no? As long as legal, as long as lalago ang pera nyo, go.
Huwag po sa scam. Ha? Paulit-ulit po kami, wag lang po sa scam. Kung umattend po kayo ng aming mga financial literacy webinars, seminars, kung meron man dyan sa lugar na malapit sa inyo, umattend po kayo. Libre naman po yan. Webinars, libre po yan, no? Kahit nasa bahay lang kayo, umattend kayo. 1 oras lang po yan. No? Ang kailangan lang natin dyan ay ang ating Wi-Fi. ang ating internet connection. So, sana, hari nawa. Medyo mag-improve po tayo at para lahat po tayo ay maka-attend. No? Isa sa mga struggles din ng aming ibang mga kausap is yung internet connection. So, sana maayos yan para maka-attend ang lahat ng mga webinars. Free webinar. Marami pong nagbibigay ng mga webinars, pero sa IMG, libre po itong ibinibigay. So, nasaan na po tayo? Ayan. So, number 3. Ayaw mag-invest dahil kailangan daw maglabas ng malaking pera. Wrong. Ulit natin yan. Wrong. Mali. So, itatama po natin. Ano po? Again, yung mga barya-barya ninyo, huwag nyong ismolin. Kasi over time, kapag yan ay na-invest sa tamang investment vehicle, lalago po yan. And it can give you big money. Okay. So, top number 2 na tayo. Wow. Top number 2, ano ba yan? Masipag naman ako. Yayaman din ako balang araw. Yan ang pamatay. Yan ang pamatay. Yan ang sa mga Pilipino. Pero napansin niyo po ba, may mga kilala ba kayo na habang sila ay nagtatrabaho, maganda ang kita, di ba? Maganda ang buhay. No? Tumingin kayo sa inyong paligid. No? Meron ba kayong mga kilalang ganyan? Tapos, nung nag-retire, bakit parang naghirap? Di ba? May mga kakilala po ba kayong ganyan? Ha? Tingin-tingin sa paligid. O tingin baka naman sa inyo mismo nangyari, 'di ba? Baka naman may kakilala kayo mismo, 'di ba? Na nangyari 'yan. Ang ganda ng buhay kasi mataas ang sweldo 'di ba? Taas ang sweldo. Sabi niya, ay masipag naman ako balang araw. Yan. Sinasabi po natin, ang sipag at tiyaga kulang pa rin, no? Maraming nagre-retire na broke. Kulang. Ano yung kulang? Kulang, hindi ka nag-invest, no? Bakit? Kasi kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, medyo nadidistract ako sa akin salamin na yan. Sandali, okay. So, kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, anong pwedeng mangyari? Pwedeng mawalan ka ng trabaho anytime. Yes, anytime. Maraming nabiktima niyan. 'Di ba? Maraming nagulat nung dumating ang pandemya. Nung biglang nagkaroon ng COVID-19. Ha? So, ano example natin? Naku, marami pong example. Yung mga nagtatrabaho ang daming mga nawalan ng trabaho. Hindi lang mga hundreds, 'di ba? Marami all over the world. So, ito po ay katotohanan na dapat ready tayo. Sipag at tiyaga, kulang yan. Karamihan, ito po kasi yung mali sa Filipino mindset. Wala po tayong sinisisi, no? Kaya lang, kailangan natin itama yung mindset natin. Okay po? Huwag po kayong magagalit, no? Mag-react po kayo, mag-comment po kayo sa ating Facebook Live. Yan, para naman masaya ang ating discussion. Sasagutin po namin kayo, bakit mali? Bakit hindi tamang magsipag lang? Kulang po yan. Yes, no? We, of course, we respect hard work. Oo, kailangan natin yan. Hindi iikot ang mundo kung walang mga hardworking people around the world. Ayan. Kaya lang, hindi po ba? Kung para sa personal, yan. Pagdating na retirement, o pag tumigil ang trabaho natin, ano yung source of income? Yun ang mali, no? We are focused on single source of income. So ano ba yung single source of income natin, especially mga Pilipino? Trabaho. Hindi po ba?
nakadepende tayo sa trabaho natin. So kumbaga sa buhay parang nag-iigib po tayo sa iisang faucet. Oh, yun lang. So pagka nasira po yung faucet na yan, wala na tayong ibang pagkukunan ng tubig. Ganun po yun. So anong dapat gawin? 'Di ba? Kailangan habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nagnenegosyo, habang ikaw ay kumikita. Yan yon ha. Habang ikaw ay may kinikita. Hindi po sapat na andyan na lang tayo, na lahat na ng lakas natin, lahat na ng oras natin, itinutok natin doon sa iisang source of income na yan. Kailangan, ang gawin po natin, maghanap pa tayo, gumawa pa tayo ng mga ibang sources of income natin. Okay? So, kung ikaw ay nag-iigib, kailangan, alam mo pa, meron ka pang ibang faucets na pwedeng pagkuhaan ng tubig. Okay? Bakit? Kasi nga, sipag at tiyaga, oo, walang problema, masipag ka, matyaga ka. Pero, tatanda at tatanda ka, di ba? Kahit pa paborito ka ng boss mo ngayon pag tumanda ka na, hindi mo na kaya yung mga ginagawa mo 20 years ago, magre-retire at magre-retire ka. Di ba? Mahal na mahal mo yung trabaho mo, kaya lang, meron, no? No one is irreplaceable. Tandaan niyo yan. Merong nag-apply o merong kakilala yung boss mo na mas magaling kaysa sa'yo. Sabi niya, ay, sandali. Mas okay ito. Bigla kang tinanggal. Sa bagay, hindi naman bigla, no? Meron naman tayong mga batas that protects yung ating mga manggagawa. Pero, there are, what I'm saying is, there are so many reasons kung bakit posible na mawalan tayo ng trabaho. So kung nandun na lang tayo nakafocus sa or nagdedepende tayo sa iisang source of income natin, pag nawala po yon, wala na. Okay, so mali. Hindi mali na magsipag, no? Tama yan, sige magsipag ka. Pero yung sipag mo, tiyaga mo, kailangan diversified. Mag-diversify ka. Paano ba gagawin yan? Isa sa mga paraan ay ang pag-i-invest. Oo. Kasi ang pag-i-invest ay ito ay money working for you. So sabi ng mga isang coach, sabi ng isa sa mga coaches na narinig ko, no, ang pera hindi nabubuntis, walang maternity leave. Walang maternity leave yan, hindi titigil. Ang investment is money working for you. So parang ine-employ mo, pinagtatrabaho mo yung pera para sa'yo. Hindi po ba? Ganun po yun. So, kumbaga, habang ikaw ay nandito, nagtatrabaho ka, may sweldo ka, may kinikita ka, o habang meron kang negosyo na maganda, ayan. Yan yung sinasabi ko, kukuha ka po dun sa kinikita mo na yan, ilalagay mo sa investment mo. Yung investment mo, nagtatrabaho po yan. That's money working for you. Unti-unti lumalago po yan. To the point, no? The longer the better, syempre. The longer the better the gain. Ayan, kapag ikaw ay mag-invest. Darating yung panahon na lalago yung investment mo. So parang puno ng mangga. Pagka yan namunga na, okay, kunyari, medyo matagal-tagal at okay na. Yung investment mo, darating yung point na itong investment mo magiging mas malaki pa. Posible ha? Posible na yung investment mo ay matapatan yung iyong kinikita sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Posible. O kaya naman, pwedeng malagpasan pa ng iyong investment. Okay? Yung iyong pinagkakakitaan sa ngayon. O, di ba? Masaya. Okay. So, isa lang ba yung gagawin mong investment? Siyempre, the more, the merrier. Kasi yung parang pag-investment, isipin mo para kang gumagawa or nagtatanim ng puno ng pera. O, gawin mong ATM machine. So, para kang gumagawa ng mga iba't ibang ATM machine. So, mas marami kang investments, more streams of income for you. Hindi po ba? Sipag, kailangan sabayan ng
pag-i-invest. Ayun. So, kailangan lang alamin mo and make sure na yung iyong investment na uumpisahan, lehitimo. Okay? Huwag kang magmamadali. Kasi normally, yung mga nagmamadali, sila yung nai-scam. Gusto kasi nila, mabilis talaga. Gusto nila, 1 million kagad. Doblehin natin kagad. Kaya, nabibiktima ng scam. Hindi po ba? Ayan. So, mag-ingat kayo sa scam dahil ang pera, pinaghirapan yan. Hindi ba? Hindi naman basta-basta yan. Sabi ko nga, ano ba yung sinusuong mo araw-araw para ikaw ay kumita ng pera kung ikaw ay nagtatrabaho, 'di ba? Yung buhay mo nandyan din, no? Napakaraming pwedeng mangyari sa kalsada. Kaya hindi biro yung ating kinikita. So, wag natin hayaan na mapunta lang sa wala. Wag niyong ipapa-scam, okay? Pangalawa, wag po yung pagkatapos ng pagkatanggap ng sweldo, gasto, shopping. Enjoy, no? Yes, you enjoy. Siguro enjoy kayo nag-shopping. Pero hindi nyo na-realize na nag-shopping kayo. Yung perang pinaghirapan po ninyo, actually, kapag kayo ay nag-shopping, ipinapamigay nyo po yan sa ibang tao. So, pinapayaman nyo yung ibang tao. Okay? So, bago nyo po, sana, bago nyo payamanin yung ibang tao, sarili nyo muna yung payamanin ninyo. Pay yourself first. Hindi po ba? Kailangan mag-invest ng tama. Okay. So, ano-ano na yung aking mga nasabi? So, ngayong hapon na to, 5. 5 na maling akala o maling mindset ng Pilipino tungkol sa pag-i-invest. Ayan po yung ating pinag-uusapan. Again, please comment po, please react sa ating Facebook Live para sasagutin po namin kayo sa inyong mga comments. Sasagutin po natin yan. So, yun po. Para naman po, share tayo. Mag-share po kayo ng inyong reaction. Ayan, ng inyong saloobin, ng inyong violent reaction. Wag naman sanang violent. Meron po ba kayong natutunan so far? Ayan, paki-comment nyo naman po sa ating Facebook Live. Okay, so 4 na po yung ating nababanggit. Ano po? So, number 5, yung sinabi natin kanina, karamihan, ito yung rason or yung mindset. Hindi ko kailangan mag-invest. Bahala na ang mga anak ko pagtanda ko. Mali. So, itama po natin yan. Number 4, no? Hindi na ako mag-i-invest. Meron naman akong mauutangan. May magpapautang naman. Paano kung pag nangutang ka 5, 6? At pag nangutang ka credit card, nako, di ba? Nakakabaliw pag masyadong marami ng utang. Okay po? So, mali. Okay, itama po natin yan. Number 3. Ang sabi nila, kailangan kasi maglabas ng malaking pera. Pag mag-i-invest, wala naman akong malaking pera. So, anong sabi natin again? No? Ito po yung aking laging sinasabi, ang 20 ninyo araw-araw, posibleng maging milyon balang araw. Wala po yan sa laki o liit ng kinikita. Nasa disiplina yan at tamang investment vehicle. Okay, so number 4, yung kakatapos ko lang i-discuss. Marami nito. Marami. Masipag naman ako. Yayaman din ako balang araw. Ikaw ba ito? Okay, comment kung ikaw ito. React kung ikaw ito. Kung ikaw ay nakarelate sa mga sinabi natin or share natin na maling mindset, no? Itama po natin ito. Hindi pa po huli ang lahat. Ayan, ang drama, hindi pa huli ang lahat. So, meron pa tayong pagkakataon habang tayo ay buhay. Meron po tayong pag-asa na magbago, itama ang ating mga pagkakamali. Okay po ba? Ang oras ngayon ay 2:49. Akalain niyo, napakabilis ng oras.
Kanina lang parang nag-uumpisa lang ako, bumabati-bati. Ngayon, malapit na po tayong matapos. Okay, so ipagpapatuloy ko, ano po? Ano na yung number 1? Number 1 na reason natin. Bakit hindi nag-i-invest? Ano nila, litanya ng mga taong ayaw mag-invest. Number 1, pangmayaman lang yan. Okay, pangmayaman lang yan. Sinong nagsabi? Ikaw ba ay nagsabi rin na rin yan? Sinasabi mo ba yan? Ikaw ba ay isa sa mga nagsasabi niyan? Comment, comment, comment. Ayan, react, react, react. Mag-react kayo. Tayo ay nasa Facebook Live, no? So, comment and react. Bakit yan mali? Okay lang po, mayaman ang kayang mag-invest. Actually, nabanggit ko kanina, hindi ba? Noong unang panahon, oo, masasabi natin yan because noong unang panahon, mo ng 100,000 pesos at least para mag-invest kay mutual funds. Okay, so ngayon, 1,000 pesos na lang. Kaya yan. Kahit estudyante, kaya yan. Kahit sari-sari store, meron ka, kaya mo yan, no? Achieve, sabi nga. Achieve yan. Oo, kailangan lang. Anong kailangan natin? Tamang impormasyon. Kailangan lang buksan ninyo ang inyong pag-iisip, no, sa kaalaman. Oo, ito kasi yung susi. Yan, para umunlad ng buhay. Kailangan maging open tayo sa kaalaman, no? So kung tama yung information na makukuha ninyo kasi maraming scam sa paligid, hindi ba? Kaya nga po kami sa IMG, we invite everyone. Everyone, opo, wala po kaming pinipili. Kahit sa mga estudyante, willing po kami na magturo about financial literacy. Meron po kaming mga missions na tinatawag namin kung saan pumupunta po kami sa mga eskwelahan, yung mga high school, ayan, napupuntahan po namin, kahit mga college, yan. Nagtuturo po kami actually sa teacher at mga estudyante. Kasi mga estudyante eventually gagraduate, no, magtatrabaho. So, sana mabago natin. Kasi yung mga past generations, mali na yung mindset eh. So, maraming Pilipino ang masipag. Hindi po ba? Masipag, madiskarte. Kaya lang, hindi marunong mag-invest. Okay? Nakakatawa doon, hindi marunong mag-invest. Takot. Takot silang mag-invest. Pero ang nakakatawa, hindi sila natatakot ma-scam. Kapag inoferan ng get rich quick scheme, aba, makagat ka agad, ano. Pag na-doble yung pera, sasabihin, doblehin ko yung pera mo. 2 weeks lang yan. Oh, naglagay ka ng 5,000. Tapos after 2 weeks, lumaki, nadoble nga. Uy, nadoble nga. Siyempre, ikaw naman, nainganyo ka. Maglalagay ka nga ng pera. Diba? Tapos lalakihan mo. O, ngayon, dahil nilakihan mo, tumakbo na yung scammer. Nakuha na niya yung kailangan niya. Diba? Nakakalungkot na may mga scammers sa mundo. May mga ganitong mga tao. Nakakalungkot. Opo. Again, kaya po kami sa IMG talagang we do this as our mission to educate people kasi nakakaawa po, lalo na po yung mga OFW na napakatagal na nawalay sa kanilang pamilya, nagsakripisyo, hindi po ba? Gusto nilang nag-abroad sila, sumakay sila ng barko. Para nagsakripisyo sila para sa pamilya nila. Diba? Hoping balang araw makakauwi sila na merong maginhawang buhay. Tapos nasamantala ng mga scammers. Nakakalungkot, nakakaawa po na until now talagang marami pa rin na mga scammers sa paligid. Kaya po mag-ingat po kayo. At ang magandang sandata ninyo po sa mga scammers na yan,
financial literacy. Kaya po pag ini-invite po namin kayo, libre po ito. Parang awa nyo na. Umattend po kayo ng financial literacy seminars, trainings, webinars. Libre po ang mga yan. No? Ito po, sandata ninyo. Ayan, protection laban sa mga mapansamantalang mga tao. So basically, paano ka iiwas sa scam? Yung masyadong mataas na rate of return, nakakatakot yan. Ano po? Nakakatakot pag sinabing dodoblehin. Yung sobrang bilis na rate of return, nakakatakot po yan. Yan. So yun yan mga posibleng scam. So ang pag-i-invest, hindi lang para sa mayaman, ang pag-i-invest po ay para sa lahat. Okay? Number 1 misconception, maling akala ng mga Pilipino, ano? Para sa mayayaman lang yan. Mali. Maling-mali. Ang pagyaman po, ang pag-i-invest po ay para sa lahat. Para sa lahat. Kailangan po natin gawin ito. Kahit nasa ang industriya man kayo. Yan, kailangan po ninyong mag-invest. Okay po. Marami pong investment vehicles na lehitimo sa Pilipinas. Okay po. Marami po kayong pagpipilian. Ang importante po, naiintindihan ninyo yung inyong investment, yung inyong uumpisahan. Tapusin ninyo ang inyong investment. Mag-invest po kayo base sa goal ninyo. Okay? Halimbawa, ano yan? Kaka-graduate mo lang. O, mga age, bigay tayo. O, sige, kunyari, 25 years old. Pag 25 years old, usually yan, meron ng trabaho. Hindi ba? O, sige. So, may trabaho ka na, sumasweldo ka na. Okay? Excited ka. Gusto ko mag-invest. Okay. Invest ka. Ano ang goal mo? Gusto ko, Coach Bell, after 10 years, may 1M na ako. Kaya ba yun? Yes, kaya yun. Oo. Meron ka mga gawin. Ayan, itinuturo po namin ito sa aming mga financial literacy seminars. No? So, we do one-on-one coaching din po dun sa mga willing na mag-umpisa ng kanilang investment. So, we educate everyone. Everyone, wala po tayong pinipili. So, yung one-on-one coaching, dun po sa mga willing. Okay? Willing. Sa mga gustong tulungan ang sarili nila. Okay? Hindi po tayo namimilit. Pag ayaw. Ito po, again, it's a mission. Sa IMG, we do it as a mission to educate Filipinos. Yan. Pag na-educate po at willing ka, ayan, we help you. Oo, tutulungan ka namin, tuturuan ka namin paano ba yung tamang pag-i-invest. Yan, para future mo yan. Para sa future ng family mo yan. Diba? Maraming pwedeng paggamitan yung pera na yan. No? Pwede mong ipangtulong sa mga tao kung ikaw ay isang misyonaryo, makakatulong ka. Mahirap tumulong kung ikaw mismo walang itutulong o ikaw mismo nangangailangan ng tulong, kung ikaw mismo nangangailangan ng charity. So mas maganda, it's better to be in a position where you can help others. Di po ba? Because you are abundantly blessed. Yan. Mas masarap na mapunta dun sa posisyon na yon kesa yung kontento na ako, ayos na to. Ayos na, basta kumakain ako ng 3 beses isang araw. Okay? Ang contentment, medyo maling contentment din yon, no? So yon, we strive to be better not only for ourselves but for other people. Kasi if we reach, no, a better disposition in life, then we can also help others. Eh hindi ka pwedeng makakatulong kung andun ka din sa baba, kung ikaw din mismo kailangan ng tulong. Hindi po ba? So, ayun, let us invest. Akalain mo yan. It's 2:59, no? So, matatapos na ang oras natin. So, next Tuesday po ulit, magkita-kita po ulit tayo. Please tune in, no?
para sa mga kaalamang pinansyal with Coach Loribel Mateo. Oo. Na-miss natin si Caromel. Caromel, magpagaling ka po. Next Tuesday, magkikita tayo ulit, ha? Ayan. At sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa ating Facebook Live, next Tuesday ulit. Okay? So, bago ako umalis, meron pa akong ilang segundo. So, makikita niyo po ako sa Facebook. Ang page ko ay Investing Made Simple and Easy by Coach Bel Mateo. Nandun po ako sa Momvestors at meron po kaming webinars. Free webinars po ito. Libre, walang bayad. Sana po umattend po kayo every 8 p.m. 8 p.m. daily po tayo. 8 p.m. Manila time. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Caromel, pagaling ka sana next Tuesday. Makakasama ka na namin ulit. Okay po. So, ito po ulit si Coach Loribel Mateo. Nagpapasalamat sa inyong oras. So, next Tuesday. Next Tuesday po tayo ulit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye! May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y